Hello guys! For this video ay pupunta nga po pala kami ng isla at aming iikutin ang mga isla dito sa bayan ng Quezon. At narito na rin ho ako sa fishport at maghihintay ng aming mga kasamahan. Pero yan pala ay mas nauna na ho aking mga kasamahan. Ayan, napakaraming mga galunggong ang dumating dito sa fishport. Araw-araw po ang dating ng mga galunggong ngayon dahil season yata ng paghuli ng galunggong ngayon. At ayan, sila kuya ay papunta sa kanilang sasakyan at sila ay maglalaot na naman. At ito ang aming mga kasama at piniprepare na rin ang aming mga dadalahin para sa pagpunta sa mga isla. At itong isang bangka naman po ay aming sasakyan din. Paalis na rin nga po pala kami dyan. Nauna lang po yung bangka at nahuli yung speedboat. At nagkukwento-kwentuhan na lang muna habang nasa biyahe. At ayun, nagbibideo na ako at ang kala ni Kuya Bong ay picture. Nirugil niya lang bago ko sinabi at ano pala, video. At ayun, tiningnan na rin po namin yung mapa na dala-dala nila sir upang ipakita sa amin kung ano yung mga dapat namin unahin puntahan. At tinuturo na nga dito namin ang Sidanao ay ating dapat na puntahan, una nating dapat puntahan. Pero nauna na nga yung speedboat dahil napakabilis nga ng speedboat. Talaga mauna siya sa aming bangka. Pero dahil kahit mauna siya, dahil kami ay magkakasama at kailangan namin ng isa't isa sa aming trabaho, kaya dapat hintayin at naghintay rin siya, nagsumabay. Nakita rin kami doon sa gitna ng dagat at naghihintayan lang kami dahil may kanya-kanya kaming tawagan at hihintay na dapat naming trabahuhin. At dito nga sa gilid na part na ito ay ang Tabon Cave Complex, Quezon, Palawan. Ito yung Tabon Cave at nandito rin sa part nito ang kanyang very very long na boardwalk. Ayan, napakahabang boardwalk po yan dito sa bayan ng Quezon. Pwede kang maglalakad dyan paghapon. Paghapon maganda pong mamasyal dyan dahil malilim at nakikita mo yung paglubog ng araw. Talagang napakagandang magtambay sa part na yan sa hapon. At makikita mo yung Tabon Cave. At nakikita yung mga isla dito. Itong islang nakikita ito ay ang isla po ng Sidanao. Isla po ng Sidanao. At aking binidyohan po ulit ang Tabon Cave. Papuntang Tawa-Tawa. Dito kami ay papunta kami doon sa area malapit na sa aming pupuntahan. At ayun, napag-isip ko ay bibidyo-video na lang muna ako habang nasa biyahe at habang pinagmamasdan yung kapaligiran, yung mga nakikita namin dito sa aming dinadaanan papunta sa aming patutunguhan. At pagdating namin agad-agad sa mga target points na aming pupuntahan ay agad naman pong sinit up nila sir ang kanilang mga aparatong dala-dala para naman po ito sa corals ang aparatong nito. Pero hindi po kami nagtagumpay dahil masyadong malakas yung bangka ng kanyang minor. Dahil napapalid yung machine kaya hindi siya makapagkuha ng magandang picture o video sa ilalim ng dagat. At kaya inangat na rin ho nila ito para na rin sa seguridad ng machine nito dahil po napakamahal nito. At ayan, nililimasan na ni kuya ang bangka dahil parang naglalalim na. Naku kuya, baka lubog kami. Pero sa totoo lang, nasira po talaga yung bangka at tumawag kami ng rescue. At siyempre nandyan yung speedboat at nilipat na ho namin yung mga gamit. At naglipat po kaming lahat dyan. Kinaya naman dahil malapit lang naman yung isla para naman kami ay makapunta lang sa tabing isla. Makapagtabi kami sa isla. At masaya na si Kiabong dahil nakalipat siya. Kinakabahan siya baka kami ay abutan ng malakas na hangin doon sa gitna ng dagat. Pero sanayan siya sa karagatan. At papalapit na nga po kami sa isla ng Sidanao. At diyang napakaganda talaga ng islang to. Sarap maligo dito. Ayan, napupuno siya ng mga niyog. At may mga kubo-kubo na rin ho dito. Parang gusto nyo matulog o mag-overnight o ano pang activity na gawin nyo outing. Ay napakaganda sa area na to, sa lugar na to. Mayroon po silang camping site. Pwede ka rin mag-camping site. Pwede ka mag-camping. Pwede ka dyan
laro. May mga palaruan po dyan, volleyball, ganon. Ayun, at kami ay papadaong na. At dito na rin nga po pala kami manananghalian. Bali magtatrabaho lang kami. Iikutin namin yung isla, harap nito. At kami ay manananghalian na rin. At ito na nga ay nalapit na ho kami dito. At may sinasabi ang aking kasama. Ang napapansin ko lang ay nakasapatos siya. Paano kaya siya bababa dito ay hindi man nakadikit yung speedboat sa pangpang, o kailangan may babain pa. May lalakarin nakasapatos siya kasi kala niya hindi bababa yung unang sama niya. Sabi ay nakasapatos pala ako. Sabi ko okay lang yan para mo lubog ka. Ilubog mo na lang yan, basain mo na lang. Ito na yung sinasabi ko, may mga salabay sa panahon ngayon. Pero ingat lang sa mga naliligo ngayon sa mga isla. Ayun, ang ganda ng view na to. Kaya aking kinunan. At bago tayo mag-ikot at magpunta sa ating grupo ay samantalin na natin yung pagkakataon para makapagkuha tayo ng video dito sa napakagandang isla at Malaparaisong area. Napakaganda oh. Ikita mo rin dito naman yung bayan. Napakalapit lang ng bayan. Siguro mga sa 20 minutes lang yung takbo ng bangka papunta dito sa isla na to. Hello guys, ayun, andito tayo ngayon sa isla ng Sidanao. Trabaho tayo ngayon. So, may kasama expedition. So kasama natin yung taga PCSD. Nagkakandak sila ngayon ng parang research o inventory, ano ba tawag dito sa ginagawa nila. Survey, ganun, survey ng coral reefs at saka yung kalagayan ng tubig. So nandito tayo ngayon sa Sidanao, ayan. Nakikita nyo dyan sa likod ko. Nandun na sila sa unahan. Nahuli na tayo kaya nagkuha pa tayo ng tubig. Lakad tayo, ang oras ay 10:07. Ayun. Ang init. Sunog yung yung ilong nung Sunday nung nag-harvest ako ng kalamansi. Ayun, naubos, nasunog. Dito tayo sa kanila, lapit tayo. Ay, may harang. Ayun, nandito na rin ako sa aking mga kasamahan. Nakasunod na ako sa kanila at nag-uumpisa na rin ho pala sila ng kanilang mga gagawin. Ayun, natapos na rin ho namin yung aming gagawin. Natapos na po namin at kami ay pabalik na doon sa harap. At mayroon din po pala kaming kukunan doon na area, isang point. At ito na nga ay papunta ako doon sa aking mga kasamahan at para makipag-join sa kanilang mga ginagawa. Para ma-try din kung ano yung mga ginagawa nila. Ating subukan at malaman natin kung paano ba mag-level o paano magtingin ng level ng tubig sa ating tubig dagat. Ayan, hinawakan ko na ang kanilang mga ginagamit na instrumento para sa mga gawain ito. Para ating matutunan at ating may practice sa ating sarili. At yun, tapos na ho at kumain na kami at magpahinga at kami ay paalis na rin din dyan. Hindi naman kami po nagtagal doon dahil hindi naman po talaga pamamasyal yung aming lakad. Trabaho po, kaya kailangan gustuin man namin na mag-steady pa dahil sa ganda ng lugar, pero kailangan namin umalis at lumipat ng ibang station dahil may mga inahabol po kami ng mga target areas na kailangan rin maabot sa loob ng isang araw dahil meron lamang po kaming 2 araw para ikutin ang mga islang to. At kami ay papunta na sa pangalawang destination namin ngayong araw at ang aming pangalawang destination ay ang Tawa-Tawa. At Tawa-Tawa ay nasa Tabon Cave Complex at dito po ang boardwalk ng Tabon Cave Complex. At narito na po kami malapit sa Tawa-Tawa at kami ay papadaong na rin sa tabing yan at nandito na rin po kami sa tabi at nakababa na yung mga kasama namin at nag-uumpisa na rin po silang magsukat at sukat-sukat ng mga kailangan nilang dapat sukatin. Pero sinusukat namin dito ay ang tubig. Hindi ko rin maintindihan kung paano, pero alam ko na rin yung ginagawa ko dyan. Basta ganun lang. Bago nga po pala kami mag-umpisa ay pumunta muna kami sa pamunuan ng Tabon Cave Complex, Quezon, Palawan para magpaalam siyempre sa kinaukulan kung sino man po yung dapat namin pagpaalaman.
At nariyan ang aking kasama at nagpaalam. Maraming salamat kila sir at na-entertain po kami ng maayos. At kami naman ay pinayagan at dahil para naman din ito sa ating lahat. At kami ay pabalik na rin na nga doon sa aming mga kasamahan para sabihan sila na okay na. At pero nag-umpisa na rin nga sila dahil nag-abiso na tayo. At yun nga tinawag tayo para sa location as GPS na kailangan nila. Ayun. Ano dito sa gilid ng tawa-tawa. At lumapit na nga din dyan si sir para kami ay entertainin dahil may mga kakilala siya rito sa aking mga kasamahan. Ayun, salamat. At itong aming kasama, 3 sila ay talagang napakaseryoso. Talagang maganda ang reading nila. At hindi nagtagal ay 1 oras lang naman din po kami doon. Gaya ng aking sinabi, hindi naman kami pwedeng magtagal at hindi kami namamasyal at kami ay nagtatrabaho. At siyempre kung kami ay may pagkakataon pa ay aming sinusulit na rin yung pagkakataon para makapagpa-picture at makapag-video sa lugar na aming napupuntahan. Maraming salamat sa mga pagkakataon at salamat sa Panginoon dahil patuloy niya kaming iniingatan at ginagabayan lalo na sa karagatang ito. Kami ay nakauwi na nga at yun ang aming pag-uwi. Maraming salamat.